ano, and manifested forth His glory. So, very interesting lang, bakit sa dinami-dami, mga kapatid, bakit hindi siya agad bumuhay ng patay? Di ba? Ba't di siya pumunta sa isang burol or lamay, di ba? Or pumunta sa puntod, tapos bumuhay ng patay. Very interesting, mga kapatid, hallelujah, na sa isang kasalan, sinimulan ng ating Panginoon yung kanyang mamahimalang gawa. Foundational principles upon which marriage and families are built are incredibly important. Nabanggit po natin to noong nakaraan. Di ba, ang isang pamilya, normally, ang isang pamilya ay binubuo ng ama, ina, at ng mga anak. Amen? At ang mga anak, hindi naman yan mapupunta rito sa mundong ibabaw. Kung hindi gagamitin ng ating Panginoon, yung lalaki at ang babae, tama? At hindi naman pwede, mga kapatid, hallelujah, na ang lalaki lang, sa kanya lang magbumula. Hindi pwede. Babae, isa lamang, mga kapatid. Isang kaso lamang sa history. Ang babae na hindi kinailangan ng lalaki para magkaroon ng anak. At ito ay dahil sa pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Amen? Si Mary. Yun lamang, mga kapatid. Pero sa lahat ng ibang kaso ng mga babae, hindi pwede magkaroon ng anak na walang lalaki. At disenyo ng ating Panginoon, litin natin, disenyo ng ating Panginoon, marriage, is what has been ordained by the Lord, to make man and woman one flesh. Once again, kasi nga, yung babae, yung nawawalang tadyang, yung kinuhang tadyang mula kay Adan. Amen? Next slide, please. So, mga kapatid, lalo na para sa mga binata at dalaga rito, pero ganun din, para sa mga may asawa na rin, siguro paalaala sa atin, masarap, maybe it's worthwhile remembering, mga kapatid, tanongin natin ating mga sarili, para po sa may mga asawa na rito, yung mga kasal na. Nung tayo ba ay pumasok sa pag-aasawa, gaano tayo talaga kahanda? Gaano tayo talaga kahanda? At kung meron man sa atin dito, mga binata, mga dalaga na nag-iisip na pumasok sa pag-aasawa, ang tanong, gaano ka kahanda sa pag-aasawa? Kasi nga, di ba, may kasabihan tayo sa Pilipino, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo. Pag nainitan ka, napaso ka, iluluwa mo lang. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya nga, di ba, napag-usapan din natin noong nakaraang Sunday, yung iba sa sanlibutan, ang pinipili nila, mag-live-in muna, mag-cohabitation muna, parang trial period, kumbaga. If it doesn't work out, at least hindi tayo tali sa isa't isa. Mas madali tayo makakapaghiwalay. Di ba? Pero kung halimbawa dumaan na ang mga taon, okay naman, so iba nagde-decide na magpakasal. So mga kapatid, the preparation for marriage. So there are 4 aspects here of this subtopic, mga kapatid, na ating titingnan. Una, mga kapatid, yung katotohanan na ang lalaki at ang babae ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ang pag-aasawa, marriage, ang pagkakasal, is ordained by God. Number 3, ano yung layunin ng pagkakasal or pag-aasawa? And number 4, ang kahandaan sa pag-aasawa. Next slide, please. So, siguro naman, hindi naman pagkakaila itong katotohanan na ito, na ang tao, lalaki at babae, wala nang ibang kasarian, nilikha ng Diyos. Lalaki at babae, mga kapatid, makukulitan kayo sa akin, pero ipapaalala ko, ako ay isang biologist, nagtuturo po ako ng biology sa university, hindi po sa pinagmamalaki ko ito, gusto ko lamang pong iparating sa inyo, mga kapatid, na ako bilang isang siyentipiko, ang aking pagiging siyentipiko, mga kapatid, ay nakaangkla sa aking pananampalataya. Nakaangkla siya sa aking pananampalataya at pinatotohanan ng aking siyensya nung pinag-aaralan ko kung ano yung katotohanan, mga kapatid, na nakasaad sa Biblia. Yung pinananampalatayaan ko. Dalawa lamang kasarian para sa tao. Walang pangatlo. And in fact, mga kapatid,
Kahit sa ibang nilalang, halaman, ano, o mga hayop, kung mayroon mang kasarian, mga kapatid, hanggang dalawa lang. Walang pangatlo, walang pang-apat. O sino sa inyo mga kapatid ang nakakabatid ng papaya, may papayang lalaki, may papayang babae? Pag ang punong nakatanim sa inyong bakuran ay papayang lalaki, hindi yan mamumunga. Mamumulaklak yan, pero hindi yan mamumunga. Ano? Papayang babae, kapag yun nakatanim sa inyong bakuran, yun yung mapapansin nyo, pag namulaklak yan, pagkatapos ng pamumulaklak niyan, yung bulaklak magiging bunga. Ano? Kasi mga kapatid, sa pagkalikan, alam niyo nakakamangha kung paano nilikha ng Diyos ang yung disenyo ng Panginoon sa sa mga nilalang, May mga halaman, mga kapatid, na magkahiwalay ang kasarian. As in, kumpletong magkahiwalay. Magkahiwalay na halaman, magkahiwalay na individual, yung lalaki at yung babae. Meron din naman mga halaman, mga kapatid, sa isang individual na halaman, nandoon yung pagiging lalaki at pagiging babae. Pero mga kapatid, hindi yung tinatawag na third sex. Hindi tinatawag na third sex. Ang term doon, mga kapatid, ay monoecious. Hindi ko kayo, sabihin niyo, nag-nosebleed na ako, nag-introduce si Brother Billy ng terminong Mga kapatid, ibig sabihin lang noon, mga kapatid, ganun pa rin. May bahaging lalaki, may bahaging babae. Ibig sabihin, yung halaman na ganun, namumulaklak sila, either bulaklak na lalaki at bulaklak na babae, magkahiwalay, pero sa parehong halaman, or nasa isang parehong bulaklak, yung mga bahagi ng pagiging lalaki at bahaging pagiging babae. Pero tandaan natin, mga kapatid, sa halaman yon, hindi sa tao. Di ba? Kaya kung mayroong magkiklaim na ang kanyang katawan ay lalaki, pero ang pakiramdam niya, siya ay babae, at nilikha siya bilang babae, tatanungin kita, ka ba? Tao ka ba? O halaman? Di ba? Kasi, di ba? Sa tao, dalawa. Sigurado yan. Magkahiwalay talaga. Kung nagkakaroon man ng mga kaso, mga kapatid, yung tinatawag na, kasi argument ngayon, yung sinasabi nila, di ba? Ewan ko kung nakakabasa kayo, nakakarinig kayo ng mga pero mga kapatid, sabihin ko lang sa inyo, mag-iingat kayo sa mga babasahin ninyo at mga tatangkilikin ninyo, lalo na sa internet, ha? Kasi baka malin lang kayo. Meron kasing iba, lalo na ito yung prevailing, mga kapatid, lalo sa mga liberal societies, yung ang kiniklaim nila, mga kapatid, bukod sa lalaki, bukod sa babae, merong tinatawag na intersex. Intersex daw. At kailangan daw, kilalanin daw yung intersex na kagaya ng lalaki at ng babae. So, ibig sabihin, merong at least pangatlo na kasarian. Etong tanong, mga kapatid, sa isang populasyon, gaano ba karami ang intersex? Kung halimbawa, sa 100, ilan dyan ang lalaki, ilan dyan ang babae, ilan ang intersex. Alam nyo, sa 100, halimbawa, sample ng 100 na tao, more or less, makikita nyo ang proportion dyan, naglalaro sa 50% lalaki, 50% babae. Ibig sabihin, more or less, nasa 50 lalaki at 50 babae. Naglalaro doon, siguro kung mababawasan siguro mga 46 na lalaki and then 54 na babae. Mga ganon. Nasaan si intersex? Pag tinignan nyo ang percentage or proportion, mga kapatid, ng intersex sa isang population, mga kapatid, wala pa sa 1%. Ano ibig sabihin ng wala sa 1%? Kung 100 yung populasyon na yan, wala kayong makikita. Kasi anong 1% ng 100? Isa. So sabihin natin, isa lang dyan. Pero masasabi mo na dahil sa isa lang na yon, mga kapatid, ay meron ng higit sa 2 kasarian. Hindi eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung isang yon, yung nag-iisang yon, yung nag-iisang yon, pero hindi eh. Actually, hindi nga 1% eh. Less than 1% sa population. Hindi naman tayo nagbibilang ng kalahating tao. Kalingkingan lang. Di ba? Hindi eh. Pagpaliga, sige, ibigay na natin isa sa 100. Intersex. Mga kapatid, yun ay anomalya. Hindi siya normal. Kasi pag sinabing normal, palagi siyang lumalabas. Palagi siyang nangyayari. Di ba? Halimbawa, pagka pinanganak yung baby, di ba? Palaging mangyayari na ang kasarian niyan, either lalaki or babae. Di ba? Lalaki or babae. Pero yung in between,
Napakadalang mangyari niyan, mga kapatid. Parang ganito, mga kapatid. Mahirap lang na kasi baka sabihin nyo, ito yung parang contention ng sanlibutan eh. Isa kang, isa kang bigot. Yan, yung term, bigot. Nananangi ka. At yung pagtatangi mo sa kasarian, or pagtatangi mo sa lahi, kulay ng balat, ay nagbubunsod para ikaw ay maging malupit sa iyong kapwa. Hindi naman ganun eh. Di ba? Kung tutuusin yung pagturing, pagtrato ng mabuti sa kapwa-tao, hindi naman natin tinitingnan ang kasarian, di ba? Regardless kung babae or lalaki yan, mamahalin natin yun ang utos ng ating Panginoon eh. Mahalin ang ating kapwa. Di ba? Regardless kung ano ang lahi niyan, kung anong kulay ng balat niyan, hindi tayo mananangi. Di ba? Pero hindi natin pwedeng baliwalain, mga kapatid, at hindi natin pwedeng sang-ayunan, at hindi natin pwedeng hindi lang sang-ayunan, kundi ang gagawin natin, i-claim pa natin na katotohanan, na yung normal, yung abnormal, yung anomalya, ay ituturing nating normal. Para mong sinabi na ganito, medyo tumataas ngayon ang bilang ng populasyon, di ba? Tumataas sa populasyon natin yung nagkakaroon ng cancer. Tama? Ang cancer ay sakit. Pag sinabing sakit, hindi yung normal na kalagayan ng kalusugan. Pero paano mong sinasabi ngayon, nung yung mayroong cancer, ay normal ang kalusugan niya. At pag normal ang kalusugan, ibig sabihin, wala kang gagawin. Di ba? Hindi mo siya, parang tatanggapin mo lang na normal. Tama? Nakukuha niyo, mga kapatid? Ang normal na kalusugan, alam natin. Pero kung halimbawa ganun ang kasi, pag tinuring mo na may sakit yung cancer, nananangi ka. Ikaw naman talaga, kailangan mo itangi sila kasi kailangan nila ng mas maingat na pagtrato para sa kanilang kalusugan. Di ba? Kinakailangan nila ng paggaling. Tama? Kaya, itatangi mo talaga sila pero hindi mo sila pagmamalupitan. Di ba? In much the same way, mga kapatid, yung intersex na sinasabi, mga kapatid, less than 1% ng population, lumalabas yung sinasabing intersex na yan. Kaya paano natin masasabi na siya ay normal na kasarian? Yung iba, alam nyo, nagiging pagtatalo dito, sabihin, bakit inahalin tulad man sa kulay ng buhok? Kulay ng buhok. Yung mga kulay pula ang buhok eh. Wala, mga nasa 1% lang din ng population lumalabas yan. O wala pang 10% ng population. Yung kulay ng buhok. Hindi natin pwedeng ihalin tulad yun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kulay ng buhok, hindi lang naman dalawa. Maraming kulay ng buhok. May blondie ang buhok. Itim ang buhok. O may puti ang buhok. Di ba? May pula ang buhok, may brown ang buhok. Di ba? Pero sa tao, mga kapatid, hindi normal ang green, ha? Walang green ang buhok. Pag green ang buhok, o kaya violet ang buhok, ibig sabihin nagpakulay yan. Di ba? Naalala ko tuloy yung daddy ko, pastor, Kasi siya, mabilis pumuti yung buhok niya. Nasa lahi namin, sa father side, mabilis pumuti yung buhok. Parang na-conscious yata siya kasi sobrang namumuti na, ilan na lang itim na buhok niya. May nag-alok ng shampoo, hindi shampoo, conditioner. Ewan ko kung alam nyo dati yun, merong cream silk na ang variante black. Pampaitim daw ng buhok. Bumili naman ng daddy ko, mura daw, inalok daw kasi nilalako nung nagkatrabaho dati sa Central Bank yung daddy ko. Bumili nun, ilang bote, ginamit niya. Pagkatapos maligo, paglabas ng banyo, kulay violet yung buhok. Alam nyo, tuloy, ang nangyari, dahil sa gusto niyang palitan yung katangian niya, di ba, para magmukha siyang normal, nagmukha tuloy kakaiba. Di ba? Lagi siyang pinagtitinginan dahil violet yung buhok niya. Di ba? In much the same way, I think, mga kapatid, di ba, the more na ipinipilit ng sanlibutan na normal, yung hindi talaga normal, di ba? The more na later on, magiging problema siya eh. Ito ngayon, mga kapatid, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng balita sa US.
O, di ba sa US, very liberal ang society sa US eh. Di ba? Tapos sa kanila, mga kapatid, magtataka ka, sabihin nila, di ba may transgender. Alam nyo, ang hirap, ginagawa lang komplikado, napakasimple. Lalaki at babae lang talaga. Pero may iba sasabihin, siya daw ay isang trans man. Or cis man. Pag cis man, cis, hindi SIS CIS. O ganito, kalimbawa, ilalapad natin sa simpleng terminolohiya, tapos gagamitin, yun yung term na yung mga woke, mga woke yung gumagamit noon. No? Ganito mga kapatid. Pag straight ka, ba ako, lalaki ako, straight ako, hindi ko iniisip na ako ay lalaki sa katawan, pero babae talaga ang identity. Hindi ganon. So, ako mga kapatid, ang dapat kong ilagay sa aking kasarian ay ako ay isang cis man. Pero kung halimbawa, mga kapatid, babae ang katawan, pinanganak na babae, pero nag-decide siya, hindi para sa akin tong ganitong katawan. Dahil ang pag-iisip ko, ang aking damdamin, ako ay lalaki. So ilalagay niya, i-claim niya. Sa US, gano'n, ang dali mag-claim na kahit na babae, i-claim niya na lalaki siya. Anong niya, na gender niya? Trans man. So, later on, pwede niyang piliin kung may pera siya, magpaparitoke siya. Patatanggal niya yung dibdib niya, tapos mag-i-inject siya ng hormones para lumaki yung Adam's apple niya at lumalim yung boses niya, magboses. Parang si di ba? Si Charis Pempenko. Yun. Trans man siya, mga kapatid. Ano yung pinapakomplika? Tapos yung mga pronouns, di ba? Di ba, alam lang natin, he, him, she, her, di ba? Hindi, ngayon, iba na, may iba-ibang mga kasarian. Di ba? Pagka daw hindi sigurado, pwedeng they. Plural. Hindi ko nagbibiro. Di ba? They. They, them. Yung iba naman, ze. Di ba? Hindi, ayokong maging dating na parang nire-ridicule natin, pinagtatawanan natin yung LGBTQIA. Again, we don't have anything against the people. Pero yung pag-i-insist nila doon sa ganong klase ng pamumuhay, nai-impose nila na dapat kilalanin din ng pangkalahatan, na normal, yung ganong klase ng pamumuhay, mga kapatid. Yun, mga kapatid, nagpo-post talaga ng Kaya nga, salamat sa Panginoon, at least dito sa Pilipinas, hindi pa ganun eh. Tataka, sige, tingnan nyo sa may mga nag-YouTube naman sa inyo. Tingnan nyo, meron doon mga kapatid, kiklaim nila na babae sila. As in, ang gender daw nila, sila ay trans woman. Pero wag ka. May bigotit balbas. Tapos brusko. Pero, nakasuot ng pangbabae. Diba? Tapos, pag pinagtawanan mo sila, ma-offend sila, at ikaw yung nang-aagrabyado sa kanila. Diba? Pero sila yung pumili ng ganun eh. Choice nila yun eh. Diba? So, kung halimbawa maging consequence ng choice nila ay hindi sila agad-agad tanggapin at malabo eh, diba? Sabihin mo, babae ka, tapos ganun. At ang isa pang complication nito, ganito mga kapatid, pagka nag-penetrate mga kapatid, sinishare ko to sa inyo kasi mga kapatid, gusto kong ipaalaala sa inyo mga kapatid na yung pinrophesy sa Bible tungkol sa end times, nangyayari na talaga mga kapatid. Nangyayari na. Alam niyo ba mga kapatid, may mga kaso sa US. Ganito, may mga states sa US na may batas, kung ano yung kasarian mo na dineclare mo, o pinili mo, mga kapatid. Kasi pwede mong piliin ang kasarian mo. Halimbawa ako, kung nasa US ako, bigla akong mag-decide, ay gusto ko maging babae. Babae na lang ako. Pag ako ay kinulong, halimbawa ako ay kriminal, pag ako ay kinulong, hindi ako dapat ikulong kasama mga lalaki. Ikukulong ako kasama ng mga babae. Kung ikaw presong babae, natural na babae, papayag ka, may kasama ka na lalaki, pero ang pakilala lang sa kanya sarili ay babae, wala kayong magagawa sa ilang mga states sa US kasi nasa batas nila yon. O ano naging consequence, mga kapatid? May mga nagiging balita, mga kapatid, mga inmate doon sa Women's Correctional Facility, nabubuntis.
Bakit nabuntis? Uy, immaculate conception? Hindi, kasi merong isinama na transgender. Di ba? Yung mga ganong klase ng panlilinlang sa sanlibutan, nagaganap yan mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, panghawakan natin yung katotohanan. Yung katotohanan nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Next slide po. Tandaan natin mga kapatid, man and woman, they are created by... And mga kapatid, ito di ba, nabanggit ko na rin, di ba? May kasabihan, no man is an island. Kasi mga kapatid, ginawa ng Panginoon ang tao, para mayroong makasama. Tandaan natin mga kapatid, hallelujah. Kaya nga napansin ni Lord, di ba? Si Adan, kahit na ibinigay ni Lord yung mga ibang mga nilalang, o Adan, o yan, o, yung mga ibang nilalang, pangalanan mo yan, kung bahala magpangalan. Pero, hindi pa rin nasatisfy si Adan, nandun pa rin, nalulungkot pa rin si Adan, kaya kinailangan gumawa ni Lord ng isa pang tao para makasama. Kasi nga, mankind was created for relationships. First and foremost, God created man to have a relationship with Him. Nilikha ng Diyos ang tao para magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. At ang tao, nilikha para sa tao, at ang tao, gayon din, pwedeng magkaroon ng ugnayan sa ibang mga nilalang. O, sino sa inyo, mahal na mahal si Bantay, si Brownie, si Muning, di ba? We can build relationships with other creatures. Pero, tandaan natin, ano mas importante? Kung ito, mga kapatid, ay parang hierarchy, ito ang unang-unang importante. Man's relationship with God. And then man's relationship with other men and women. Baka sabihin nyo, nananangit si Brother Billy. Talagang against to sa LGBTQIA, against din sa, hindi And of course, sakalang papasok yung relationship ng tao sa ibang nilalang. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Kung feeling natin, sapat na sa atin, na ang ating pamilya ay si Muning, si Bantay, kahit naman nandyan, meron kang ama, meron kang ina, may mga kamag-anak ka, tapos ikaw gusto mong mag-isolate, gusto mo lamang kasama mo yung mga hayop mo, and yun ang pamilya ko. Hindi ko pamilya yung iba kasi may sama ako ng loob sa kanila. Mga kapatid, we need to sort out our priorities. And again, God created woman to address the relational needs within humans. Napakabuti ng ating Panginoon. Talaga kung ano yung mga pangangailangan ng tao, pinagkakaloob niya. Di ba? So, next slide please. Di ba nga, ang Diyos ang lumikha sa babae mula sa tadyang ni Adan. Amen? At dinala ng Diyos ang babae kay Adan, tandaan natin, nung nakita ni Adan ang nilikha ng Diyos para sa kanya, di ba, Adam was pleased. Adam was pleased. Nalugod si Adan sa nilikha ng Diyos para sa kanya. Na-appreciate ni Adan yung nilikha ng Diyos para sa kanya. Now, isa pang panililang, di ba, balik tayo doon sa naging nangyayari ngayon sa mundong ito. Di ba? At precisely because of the deception, by this world, and who is the prince of this world, di ba? Ang kaaway, di ba? Kaya magtataka ka, meron ngayon, di ba, mga lalaki, pag tinanong mo tungkol sa kanilang preference, sasabihin nila, mas gusto nila na makarelasyon romantically kapwa lalaki. We don't ridicule the people. Pero kailangan nating itama yung ganong pag-iisip. Ang nangyayari kasi mga kapatid, ito pag tinrace natin yung development ng tao na may preference na makipagrelasyon romantically sa kapwa, yung katulad niyang kasarian, mga kapatid. Nagkaroon dyan ng matitrace natin yan.
mayroong naging issue. Merong naging issue dyan. Kaya mga kapatid, mga tatay, napaka-importante na present tayo sa buhay ng ating mga anak habang sila'y lumalaki. Huwag nating iasa lamang sa mga nanay kasi, nanay naman yung nagpapakain. Pag baby yan, nanay yung nagpapadede. Okay lang kahit wala ako, basta ako. Magbibigay ako ng pera. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan nandun tayo sa buhay ng ating mga anak pag lumalaki sila. Dahil may mga implications yun, may epekto sa paglaki ng ating mga anak. Hindi lamang paglaki physical, kundi paglaki mental and emotional. Pansinin niyo mga kapatid, isa sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng homosexuality, hindi nagkaroon ng maayos na relationship yung anak sa kanyang tatay. Either dahil wala yung tatay, absent yung tatay, or nandun yung tatay, physically present, pero mentally, emotionally absent naman. Okay? So, walang kinamulatan. Isa yun sa mga maaring factors. Number 2, kung halimbawa sa pamilya, mayroong isang member ng family na homosexual talaga, diba? Hindi man homosexual talaga, parang nakikita ng bata, normal, tinatanggap na normal, pwedeng mahubog yung isip ng bata na, okay, pwede akong mag-behave din na ganon, tatanggapin din naman ako. Diba? Maraming mga factors, mga kapatid. Pero wala pang na-identify, mga kapatid, wala pang na-identify, sasabi nila ng ang homosexuality sa tao ay mayroong biological basis na namamana. Ay, kaya ka naging homosexual kasi yung tsuhin mo homosexual. Namana mo yun sa tsuhin mo. Diba? Hindi ganun eh. Malamang na nangyari dyan ganito. Habang lumalaki yung bata, yung homosexual na tito, naobserbahan niya. Diba? At nakikita niya, tanggap naman yung pagiging homosexual, tapos sumama pa ibang factors na maaaring makapag-develop ng homosexuality doon sa bata. So, naging ganun din yung bata. Pero hindi yun masasabi na namana niya mula doon sa kamag-anak niya. As in, namana na parang yung sa genetics, kulay ng buhok, kulay ng balat, hugis ng ilong. Diba? Hindi ganun, mga kapatid eh. Di ba nga, parang pabiro, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Nung pinresenta ng Panginoon ang babae kay Adan, nalugod si Adan. Nagustuhan niya si Eva. Wala tayong mababasa sa Bible na tinaasan ng kilay ni Adan si Eva nung pinresent ng Panginoon. Tapos, Lord, pwede ba lumikha ka pa ng isa? Yung katulad ko ng kasarian kasi ayoko nitong ginawa mo. Hindi ganun eh. Nalugod si Adan. Sa pagkalikha ng Panginoon kay Eva. Next slide please. So malinaw yan mga kapatid, ang nilikha ng Panginoong Diyos ay lalaki at babae. Lalaki at babae. And marriage, how about marriage? Marriage is ordained of God. In Matthew chapter 19 verses 4 to 6, if we're going to open our Bibles, mga kapatid, Matthew chapter 19 verse 4 reads, And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? So, yung katotohanan ng likha ng Diyos, lalaki at babae. And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Verse 6, Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Okay? So, yun ang disenyo ng ating Panginoon. Kaya, di ba, ang sino man na pinag-isa ng ating Panginoong Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. Hindi lamang third party. Ulitin ko, baka sinisip natin, third party lang yung tinutukoy dito na pwedeng maghiwalay. Pwede rin manggaling mismo mula doon sa mag-asawa. Di ba? Tao rin yun eh. Yung lalaki mag-i-initiate. Sabi niya doon sa babae, hindi na kita mahal. Maghiwalay na tayo. Diba? I've fallen out of love. Diba? To be honest, mga kapatid, opinion ko lang to, sa akin lang to.
Hindi ako naniniwala dun sa falling out of love. Pag na-fall out of love ka, ibig sabihin, hindi mo talaga siya mahal in the first place. Malamang infatuation lang talaga yan. Ibang infatuation sa love. Diba? Ulitin ko anong sukatan ng pagmamahal. Diba? Mataas yung standard na sinet ni Lord eh. Diba? No greater love. Diba? Ano nga? Ano yung requirement, bro? Yung willing ka, yung kaya mo na ibigay ang iyong buhay. Kasi true love entails sacrifice. Diba? Kung ganun, konting issue lamang, sasabihin mo na fall out of love ka na at gusto mo na makipaghiwalay, ibig sabihin, hindi mo talaga yung mahal in the first place. Naakit ka lang siguro sa kanyang kagandahang pisikal. Tapos nung nagbago na ang kanyang pangangatawan, pagkatapos niyang manganak, na iba na yung tingin mo sa kanya, hindi na siya attractive. Kaya sabi mo na fall out of love ka na sa kanya. Diba? Hindi mo talaga yung minahal in the first place. Diba? Kaya nga mga kapatid, since marriage is ordained of God at napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, napaka-importante na bago pumasok sa pag-aasawa ang lalaki at ang babae, kinakailangan sila ay handa. Sila ay nakakasiguro na sila talaga, yung babae, yung nawawalang tadyang ng lalaki, at yung lalaki, di ba, talagang sigurado siya na yung babae na kanyang kakasamahin, yun nga, yung nawawala niya tadyang na kinakailangang makaisa na niya. Di ba? Napaka-importante. Now, perhaps, we will continue this next Sunday kasi medyo mainit na usapan to. Divorce. Pero, yan niya, markahan niyo na Bible niyo, sa Matthew chapter 19, verse 9. Kasi, di ba, divorce, paghihiwalay eh. Di ba? Medyo na pag-usapan natin yan last Sunday, di ba? Yung paghihiwalay. Di ba? Para nabanggit ko pa yung basic difference between divorce and annulment. Di ba? O yan. Bakit ba kinakailangan maghiwalay kung in the first place, yung talagang nawawalang tadyang, yung babae, para doon sa lalaki? Baka naman kasi hindi yun na nawawalang tadyang, di ba? Napagkamalan lang. Di ba? O paano mo malaman? Kaya nga kinakailangan handa. Di ba? Handa talaga. Kasi, lalo na sa mga kabataan, the younger men and women, di ba? Lalo na yung nasa teenage years, yan yung nandyan yung height ng mga hormones eh. Di ba? Na maaaring maka-influence sa emotions. At kapag emotion ang nag-prevail, mga kapatid, di ba? Walang paggabay ng ating Panginoon, malamang-lamang yan, malin lang tayo. Di ba? The heart is deceitful. Di ba? The heart is deceitful eh. At lalo na ang puso ng kabataan na apektado ng mga hormones. Ayan. O, di ba? Kaya kinakailangan talaga handa. Handa bago pumasok sa pag-asawa. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin to sa susunod na linggo. Thank you, Jesus. So, mga kapatid, nais ng ating Panginoon, ulitin ko, na tayo sa ating pamumuhay bilang isang pamilya. Kung magsisimula tayo ng pamilya nating sarili, mga kapatid, gaano ba tayo talaga kahanda? At yung pagsisimula ba natin ng ating pamilya, at yung pagpapanatili ng pamilya natin, mga kapatid, yung pamumuhay natin na yun ba ay naaayon sa disenyo, sa plano, sa kalooban ng ating Panginoon? Yun ang layunin ng ating pinag-aaralan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kung meron po kayong tanong, i-reserve po natin for next Sunday, mga kapatid. Tayo po yung magsitayo. Praise the Lord. Hallelujah.